araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Joseph Andy Sicobete, ang presidente ng Navotas Workers Solidarity and Federation. Nandito tayo ngayon upang pag-usapan ng mga napapanahong issue lalo-lalo na sa mga manggagawang Pilipino at dito sa Navotas. Karaniwan na nakakaranas ang Navotas ngayon ng mga iba't ibang issue pagdating sa mga manggagawa. Ang aming organisasyon ay nais tulungan ng mga manggagawang Pilipino na magkaroon sila ng boses sa mga kumpanya o manggagawa nilang na naaabuso dito sa Navotas. Bilang isang manggagawa, dapat alam natin ang karapatan natin bilang isang ayon sa batas o according to Labor Code of the Philippines, Article 103, dapat sinabi dito time of payment of wages. Dapat sakto ang pasahod batay sa tamang trabaho o oras ng pagtatrabaho na iyong ginagawa. Pangalawa, Article 113 of Labor Code, wages deduction. Dapat alam din ng isang manggagawa kung ano nga ba ang mga kinakaltas para sa kanya. At ang panghuli, ang Republic Act 11199 o mas kilala bilang isang Social Security Act of 2018. Itong batas na ito nagpoprotekta sa ating mga manggagawa na dapat ma-remit o ma-report sa kanila mismo yung mga bagay o benepisyo na kanilang mga natatanggap, lalong-lalo na sa SSS o sa PhilHealth. Maging dapat alam din ng isang manggagawa ang kanilang karapatan na active at updated ng kanilang benefits na natatanggap sa kanila. Dapat alam natin ang totoo, dapat alam natin bilang isang manggagawa ang ating mga karapatan. Narito tayo upang ngayon pag-usapan ang ilang napapanong usapin sa mga manggagawa sa Navotas, lalo sa mga taong araw-araw ay nagtatrabaho sa ilalim ng araw. Sa harap ng makinang walang humpay at sa mga pabrika at fishport na bumubuhay sa ating lokal na ekonomiya. Subalit sa kabila ng kanilang mahalagang kampanin, patuloy silang humaharap sa matinding hamon. Isa na rito ang kakulangan ng transparency o malinaw na impormasyon ukol sa kanilang karapatan bilang manggagawa. Isa sa pinakamalaking suliranin ay kawalan ng maayos na payslip. Marami po sa ating mga manggagawa ay hindi nabibigyan ng regular at detalyadong kaalaman kanilang sahod. Dagdag pa rito, hindi rin nalalayo ang issue ng hindi makatarungang pagbawas ng sahod. Bawas na walang paliwanag, walang dokumento, walang proseso sa ganitong kalakaran. Nawawala ang tiwala, nawawala rin ang dangal ng manggagawa. Hindi po ito panawagan ng ilan. Ito ay panawagan ng lahat ng lumilikha ng tunay na yaman ng Navotas. Narito ang Navotas Workers Solidarity Federation upang tugunan ang nais naming tulong para sa mga manggagawa ng Navotas tulad ng Transparency Campaign. Layunin nito makipag-ugnayan sa mga otoridad o pamahalaan ng Navotas, katuwang ang DOLE, upang mapilitan silang mag-imbestiga sa mga issue na kinakaharap na suliranin ng mga manggagawa ng Navotas at gumawa ng ilan pang reforma para dito. At ang Free Lawyer Advocacy, layunin nitong tulungan ng mga manggagawa sa Navotas upang magbigay tulong abogasya sa mga hindi makatuwirang pagpapasahod o kulang na benepisyo para sa mga manggagawa ng Navotas. Bilang isang bahagi o presidente ng Navotas Workers Solidarity Federation, tungkulin namin na maging bigyang boses ang mga manggagawang Navoteño dito sa ating punong lungsod. Alam natin na maraming manggagawang Pilipino o Navoteño ang nakakaranas ng pang-aabuso, lalo-lalo na sa hindi tamang pagpapasahod para sa kanila. Kaya nandito po kami upang tulungan kayo para magkaroon kayo ng boses sa ating lungsod. Muli, nandito ang Navotas Workers Solidarity Federation upang tumulong po sa inyo. Yun lang po at maraming salamat.